Hello guys! Good morning! Long time no vlog. Pero samahan niyo pa rin ako sa aking mini travel vlog. Uwi tayo ng Bicol. Ano? Tara? So yes, uwi tayo ng Bicol kasi na nakaraang Holy Week, hindi tayo nakauwi. So ito na lang yung time para makauwi kami at makabisita ulit sa Bicol. So ngayon nga pala hindi kami magmamotor. Magko-commute lang kami. Yes, for almost 2 years kami hindi nag-commute pa uwi ng Bicol. At nasaktuhan pa nga, flat yung gulong ng motor. So May 15 nga pala nung araw na to at 7 PM yung alis namin. Since Friday yung araw na to, alam niyo naman sa Manila sobrang traffic. At sa Cubao pa nga yung terminal na pagsasakyan namin pauwi ng Bicol. Kaso nagkaroon ng problema. Nung makarating kami dito, sabi delay daw yung aming biyahe ng 7 PM. So inabot kami ng 10 PM bago nakasakay. So anyways, wala tayong magagawa kundi maghintay. At after na makasakay kami dito, tulog lang ako buong biyahe almost 10 hours. Pero syempre, iidi naman ako kapag nag-stop over. Then after that, tulog ulit. And then by the way, andito na pala kami, 8 AM na kami nakarating. O diba, umaga na. Pero anyways, at least safe kami nakauwi. And ganito naman yung madadatnan mo. Tingnan mo naman, talagang nasa probinsya ka na kasi may mga puno ka nang nakikita. Anyway, nakababa na nga pala kami ito ng bus at tumiretso na kami kaagad sa biyahe ng Mercedes. Oo, rekta na agad. Wala pa kaming umagahan niya na sa sobrang excited namin. And by the way, kaya nga pala kami kasi nga pesta nga pala kila boss. And tada! Dito na kami kaagad sa kanilang bangka. Yes, kasama ko nga pala yung mga kapatid ko dyan. Diba? Mag-alalay ako for today. So hindi pa kasi na nakapag-fiesta dito sa Apwao. So ayan, sinama ko na lang din para for experience na. So by the way, sa Kayukyukan nga pala to. So meron pa kaming almost 30 minutes or 20 to 30 minutes na biyahe papunta naman sa Apwao. At sa wakas nga po ay nakarating na kami rito sa Apwao, pero nung dumating kasi kami nagpahinga muna kami kasi nga nung araw na to is disperas na, so mamaya isama ko na lang kayo sa sayawan. So ito na nga guys, dito na tayo sa sayawan. So ito yung kagandahan sa probinsya, nararanasan mo yung gantong mga okasyon kapag magpipiesta. Kasi nung nag-start ako mag-work dito sa Manila, almost 2 years na akong di nakakapag-attend sa mga ganito. Kaya for the sayaw-sayaw talaga dyan ng mga person. Tapos bilang pinatugtog yung sweet. So si Bossy, inaya naman akong sumayaw. Na para bang first time nilang sumayaw dyan. And back to sayawan na ulit. So ganito nga pala kasaya kapag magpesta na sa mga probinsya. Sayawan dito, inuman doon. Kaya mapapauwi ka naman talaga. So sama na lang kayo sayawan O, diba? Enjoy na enjoy yan sila. So, ngayon, nagpahinga lang muna kami dito sa gilid, sa may table namin. And then, tuwang-tuwa ako dito sa kapatid ko. Kasi mukhang sinisipa na ng red horse siya. Tumatama na ang alak. Tingnan mo nakabudots na ba dito sa table namin? O, tapos biglang nahiya. Diba? Hindi na talaga siya nagpaawat. So, inaya ko na siya doon sa gitna. So, sabi ko, 1-on-1 kami. Tingnan natin kung di ka maya pag napanood mo tong vlog na to. At wala na talagang awatan to. So sila na naman di Bossy ang nag-1-on-1. So anyway, ito na lang pala yung nakuha kong video ng pesta ng umaga. Kasi yung iba nagiinuman, yung iba naman na nagkakantahan na. So busy na yung lahat. Pero syempre, may sayawan pa rin yan ulit ng kapiestahan ng gabi. So yan, inuman, sayawan kasi huling araw na ng kasiyahan na to. So itong araw na to, last day na namin to. So inaya ko na si Bossy na mag-picture-picture kami kasi nga wala pa kaming kahit anong picture simula dumating kami dito. And ayan, inaya ko lang siya, picture, TikTok, ayan, kung ano lang yung pwede namin gawin. At masulit namin yung araw na to. At ito na nga ang pinakamalungkot na part kasi uwian na naman. Yes, uwi na naman. Pauwi na kami pabalik ng Mercedes. And then magkakanya-kanya naman kami kasi babiyahe kami mamayang gabi.
So ito nga pala yung pinakapandawan na tinatawag dito sa Mercedes. Halos karamihan ng mga isda dito sa Mercedes ay dinadala dito sa Pandawan yung mga nahuli nila mga isda. So kung gusto nyo makabila ng mga sariwang isda, pumunta lang kayo dito sa Mercedes Fishport. At nung nakadaon na nga yung bangka na ginamit namin, ayan, nagbabadya naman itong ulan. So okay na lang din at alis na din kami sa Apao para di kami abutan ng ulan sa gitna ng dagat. And after nito, yung mga kapatid ko ay sumakay na rin naman pauwi sa amin. And fast forward, nakakain na nga pala kami nito at pupunta kami ngayon sa sentro ng Daet para bumili ng mga pasalubong. At naalala ko nga tong part na to kasi dito kami nakakapag-practice nung college kami. Nakakamiss lang yung mga moment tong college ka nakakapag-practice ka pa sa mga gantong lugar. Pero ngayon, di na lang din tayo sa work. Pero ayoko bumalik na college, yung memories lang yung gusto ko. And eto na naman yung reality na pabalikan na ulit ng Manila. And wala tayong magagawa kundi magtrabaho ulit. So ayan, hindi namin sure kung kailan kami makakabalik pero for sure babalik naman kami. Kasi mag-aasikaso na kami ng mga papers. So, and nakarisa pa lang ito ng bus at siguradong tulog na naman kami buong biyahe. And tada, dito na kami ulit sa Manila. So 4 AM na kami nakarating at magpapahinga lang kami, then papasok pa kami ng trabaho. Yes, diretso work ang mga tao. Kaya salamat kung nandito ka pa rin sa pinakadulo ng video. Samahan niyo kami ulit sa aming next mini travel vlog. Bye bye!